Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Salmian. Before we like, share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang araw po sa lahat sa ating mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel. Naway kapayapaan at habag diyan ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon si Kristo. Ito po lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa bagong araw na naman na bigyan ng Diyos sa atin is June 19, 2024. Mga kapatid, ito po ang kalooban ng Diyos na matuloy pa tayong buhay hanggang sa mga araw na ito, dahil po alam ng Diyos ang ating mga panahon sa salibutan na ito, dahil bago pa tayo pinanganak ay nakasulat na po, mga kapatid, sa aklat ng Panginoon ang ating mga kaarawan. Kaya yan po ang ating dapat pahalagaan, dahil nakasulat na po, mga kapatid, ang ating mga kaarawan bago pa tayo mga kapatid pinanganak. Ay alam na po ng Panginoon kung hanggang kailan po ang buhay natin. Kaya gagawin natin mga kapatid, tayo po ay mag-ingat at dapat matuloy tayo mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon, dahil po ang buhay natin ay hindi po magtatagal. Pansamantala lang po mga kapatid ang buhay natin sa salimutan na ito. Kaya ang gagawin natin mga kapatid, ingat po tayo at huwag natin hayaan na masayang lang po ang mga panahon na binigay po ng Diyos sa atin, sapagkat nakita na po ng Diyos noong ang ating pamumuhay. Noon pa lang sa sinapupunan tayo ng ating ina, alam na po ng Diyos kung anong klaseng tao tayo, kung ano ba ang ating gawin habang namuhay tayo sa limutan. So kaya ang gagawin natin mga kapatid ay makinig ng aral ng Panginoon. Huwag natin hayaan na masayang lang po ang panahon na binigay ng Diyos sa atin, sapagkat mahalaga po ang buhay natin sa paningin ng Diyos. So ayaw ng Diyos talaga na mapahamak tayo. Tandaan po natin, wala pong nakatago sa paningin ng Diyos. At tandaan po natin, dapat tayo magpasalamat sa Panginoon, sapagkat isinilang tayo sa limutan, hindi po sa sabihin natin paraan ng tao, paraan po ng Diyos na isilang tayo, sapagkat doon pa natin sa bahay bata ay nakita na po tayo ng Panginoon, at siya po ang nag-alaga sa atin sa tiyan na ating ina. Hindi po ang ating mga magulang, kahit anong pag-iingat po nila, kapag hindi po tayo isinilang ay hindi talaga tayo isinilang. So dahil po sa habag ng Diyos, at yan mga kapatid ang sinabi Biblia dito po sa Psalms 139 and verse 16, na bago pa tayo pinanganak, nakita na po tayo ng Panginoon kung ano ang motibo, ano ang ating pagkatao sa salimutan na ito, at nakasulat na po sa kanyang aklat ang mga araw ng ating mga taon. Pakinggan natin 139:16 dito po sa Psalm. Nakita niyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat niyo bago pa man mangyari. So yan po So bago pa pinanganak tayo, ay talaga nakita na po ng Panginoon kung anong motibo, anong klaseng tao tayo, mga kapatid, at ano talaga mga araw ng ating buhay ay nakasulat na po sa kanyang aklat. Kaya mga kapatid, ang dapat natin palagaan, hindi pala pwede abusuhin natin ang mga panahon, mga kapatid, sa salimutan na ito, dahil po ang Diyos po ang nagpasya kung bakit tayo pinanganak, bakit tayo mga kapatid nakita ng mundo at ng mga bagay ng gawa ng Diyos, para maparangalan ang Diyos, pasalamatan, purihin ang Diyos, dahil po siya po ang naglalang ng lapang bagay, at tayo po, sino po nating ina, iningatan po tayo. Dito tayo sa verse 13 to 15 dito sa Psalms 139, 13 to 14, 15 mga kapatid. Kilala niyo ako dahil kayo ang lumikha sa akin. So kilala tayo ng Diyos sapagkat siya lumikha sa atin. Sabi si Psalmista David, kilala po niyo ako dahil ikaw ang lumikha sa akin. Kayo po ang humugis
kayo ang humugis sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Siya ang humugis sa sinapupunan ng ating ina. Hindi po ating magulang. Ginagamit lang po ng Panginoon ang tao para dadami po ang tao sa limutan, pero siya pong humugis sa sinapupunan ng ating ina. Hindi po ating ama at ina. Ang Diyos po. Kaya hindi natin mapantayan. Atin natin mga kapatid, haleluya, dapat baliwalain ang plano ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat ito po ang plano ng Diyos sa buhay natin na makakita tayo ng mga bagay gawa ng Diyos para purihin ang Diyos, pasalamatan at tulhatiin ang Diyos. Now, verse 14. Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha nyo sa akin. So, pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang iyong paglikha sa akin. Kaya yun pala ang dahilan bakit magpuri tayo, bakit magpasalamat at magwalatiin ang Diyos, dahil po siya ang naglikha sa atin, hindi po tao, no? Hindi po magulang natin, no? Ito, tuloy natin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Alam po natin, itong langit at lupa, dagat, tubig, may hangganan, no? Mga hayop, ano pa man ang mga bagay na kita natin, kahanga-hanga ang gawa ng Diyos sa atin. Para po sa atin ito sa limutan ginawa ang lupa para magtatanim ang tao, magpapagal ang tao, magpapagod ang tao para makakain. At ano man, may mga kumpanya, may katalinuhan ng tao para magkagawa ng kumpanya, para makapaghanap buhay ang tao, para makapagbili tayo sa ating pangailangan. Sa verse 15. Nakita nyo ang aking mga buto, nang ako'y lihim na hugisin sa loob ng sinapupunan ng aking ina. Nakita po ng Diyos sa ating mga buto nang tayo hugisin niya sa sinapupunan na ating ina. Kaya yun mga kapatid, ang dapat natin malaman na hindi pala dapat natin abusuhin, haleluya, ang kabutihan ng Diyos. Hindi natin abusuhin mga kapatid kung ano ang mga bagay, mga kapatid, na nakita natin ngayon. Ito pikang-ahanga na gawa ng Diyos, no? Ito po ang pagkamaawain ng Diyos, kangahanga ang nagawa ng Diyos, kapag kawain ng Diyos, mawain po ang Diyos na ating pinaglingkuran. Ayon po sa verse 6, chapter 139, verse 6, dito po sa Psalm. Ang pagkakilala nyo sa akin ay tunay na kahanga-hanga. Hindi ko kayang unawain. So, hindi natin kaya unawain ang mga gawa ng Diyos. Dahil alam po natin, bakit tayo nakapagsalita, nakalakad, nakarinig, no? Nakakita tayo, at saka mayroon tayong mga kamay para magtrabaho. Kahanga pong gawa ng Diyos, ginawa tayo ng Diyos, kumpleto po tayo, no? Ang ating mga paa, dalawang kamay, may mata nakakita, may ilong nakapangamoy, may tainga nakarinig, at may bibig nakapagsalita. So ganyan pong hanga ang gawa ng Diyos. Verse 7. Paano ba ako makakaiwas sa inyong espiritu? Saan ba ako makakapunta na wala kayo? So kaya hindi tayo nakapunta ng Japan kung hindi po pinagkalooban ng Diyos. Hindi mapunta ng Amerika kung hindi kalooban ng Diyos. Hindi ka maging mayaman kung hindi kalooban ng Diyos. Kasi wala tayong magawa kung wala ang Diyos. So meaning, kung ano ating nakamit, ano pa na ating nakamtan ngayon, ito po ay bigay ng Diyos. Hindi po sa ating sariling karunungan. Kaya dapat natin purihin, pasalamatan, hatiin ang Diyos sa kanyang kabutihan dahil kangahanga ang kanyang magawa sa atin. Verse 8. Kung pupunta ako sa langit, nandoon kayo. Opo. Kung pupunta ako sa langit, nandoon din kayo. Ang sabi ng Biblia. Kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandoon din kayo. Kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandoon din kayo. Kaya, si Kristo mga kapatid, 3 araw, 3 gabi, pumunta sa daigdig mga patay, nandoon din ang Panginoon. Sinasamahan po siya ng Diyos Ama para hindi po siya doon tuluyan na mapagsak doon sa daigdig mga patay. Kaya, sa Biblia, kung sa daigdig mga patay, nandoon ang Panginoon. Kung sa langit, nandoon ang Panginoon. Saan tayo? Nandoon ang Panginoon. Verse 9. At kung pumunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar sa kanluran, kayo ay naroon din. Saan tayo pupunta? Silangan, kanluran, saan man tayo, timog, hilagaan, nandoon din ang Panginoon. Kaya hindi po tayo makatakas. Hindi naman sana kapag kubli po tayo sa Panginoon. Wala po nakakubli sa Panginoon. Lahat po hayag sa paningin ng Diyos. Kaya mananagot tayo talaga sa araw ng paghatol kasi saan man tayo, nandoon ang Panginoon.
Sa daigdig mga patay, nandun ang Panginoon. Sa langit, nandun ang Panginoon. Sa timog kanluran, silangan, hilagaan, nandun ang Panginoon. Kahit saan tayo, nandun ang Panginoon. No? Kaya sinabi sa verse 11, upang ako'y inyong patnubayan at tulungan. so upang patnubayan tayo ng Diyos at tulungan. Saan tayo naroon? Patnubayan at tulungan tayo ng Diyos dahil po ang Diyos ay hanga, makapangyarihan at mahabagin, maunawain at mapagkumbaba na Diyos. Verse 11, Ay mapakiusapan ko ang dilim na itago ako, o ang liwanag sa paligid ko na maging gabi. Kaya lang, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa inyo, Panginoon, at ang gabi ay parang araw. Dahil para sa inyo, pareho lang ang dilim at ang liwanag. so mga kapatid, no, akala natin may gabi, pero sa Panginoon, hayag, liwanag ang lahat sa kanyang paningin. Walang dilim sa kanyang paningin, kaya walang nakatago nga. Mga kapatid, sa Panginoon, sapagkat walang dilim sa paningin ng Panginoon. Tayo po, pag gabi na, hindi natin makita ang paligid natin sapagkat madilim na. Pero ang Diyos, mga kapatid, hayag ang lahat. Walang nakatago sa paningin ng Diyos, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Walang nakatago. Pakinggan na lang natin, mga kapatid, sa 5:21 po sa Proverbio. Ito po yung sinabi ng Biblia, saan man tayo paroroon, nakikita ng Diyos ang ating mga ginagawa. 5:21 ng Proverbs. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Saan ka man naroroon, tinitingnan ka niya. Kaya nga, sinabi nga, kaya lang na wala pong dilim sa harapan ng Diyos. Kung sa libutan na ito, mamaya, pagdating ng 8 oras, papunta po ng dilim, pero sa Panginoon, patuloy na liwanag ang mata niya, salat ang dako, at nakikita niya ang lahat. Saan man tayo paroroon, kitang-kita ng Panginoon. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Saan ka man naroroon, tinitingnan ka niya. Ang masamang tao ay bihag ng kanyang kasamaan. So, yan mga kapatid. Ang masamang tao, bihag ng kanyang kasamaan. So, kaya kapag masama tayo, dahil po sa ating kasamaan yan, yan bihag tayo sa ating kasamaan, kaya ang gawa natin masama talaga. So, wala nang katago po. Sa kanya tayo mananagot. Hebreo, mga kapatid, in chapter 4, in verse 13. Ganito po ang sinabi po ng Biblia. Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat, at sa kanya tayo mananagot. Yan po maliwanag po mga kapatid. Nakikita po ng Panginoon ang lahat, at sa kanya tayo mananagot. Kaya mag-ingat po tayo habang tayo nung may salibutan na ito. Tandaan po natin, nakasulat na po ang mga araw ng ating buhay hanggang kailan. So, biblikalin natin, hanggang kailan, Pastor? Talaga, nasa Biblia ba hanggang kailan ang araw natin? Pakinggan na lang natin to para hindi po tayo magdalawang isip. Dito po sa 90 in verse 10, dito po mga kapatid sa Salmo, kung mga awit, Psalms 90 verse 10. Ganito po ang sinabi Biblia, kung hanggang kailan mga araw natin. Nakasulat na po. Ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang, o kung malakas pa ay aabot ng 80 taon. Ngunit kahit ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan. Talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. Yan mga kapatid, no? So, ang sabi ng Biblia sa ating key verse, nakasulat na ang mga araw. Nakasulat na nga. Kaya nga, sinulat ito sa Salmo, Psalms 90 verse 10, para malaman natin, ilan araw ba, ilan taon ba tayo, Pastor? No? Ilan taon ba talaga tayo? Balikan natin 90 verse 10, dito po sa Psalm. Ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang. Kung malakas pa ay aabot ng 80 taon. Ngunit dahil ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan. Talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. So talagang may naka-80 na ngayon kasi 70-80 .
So may maximum 70, abot ka ng 70. Ang tatay ko nga, prove ko sa inyo, ang tatay ko 73 namatay. Ang nanay ko ngayon, running to 72 na. So nakarating talaga ang nanay ko ng maximum 70. Kasi pa 72 na po siya. Ang tatay ko namatay 73. So ma-prove ko sa inyo talaga ang aking tatay 73 siya namatay. Ang aking nanay ngayon 72 na, buhay pa. At saka ang lola ko namatay 83. So yun po talaga, ang Biblia nagsasabi, kaya abot tayo dyan. Huwag tayong mainip. May mga pagsubok, may sakit, may kapigatian. Natin, alam natin mabuhay pa tayo sapagkat maximum po ang Biblia kung mamuhay lang tayo ng matuwid. Subalit, mayroon naman na mga tao ngayon na hindi makarating po sa ganun na kalagayan. 55:23 dito po mga batid sa Salmo. Pakinggan natin na 5:5-23 dito po sa Salmo. Ngunit itatapon niya ang mga mamamatay tao at ang mga mandaraya sa napakalalim na hukay, bago mga lahati ang kanilang buhay. Ngunit ako'y magtitiwala sa Kanya. Amen. Pero sa mamatay tao, masama, hindi magkalahati ng mga taon ang buhay nila. Bakit po? Dahil po sa kasamaan, mamatay tao, hindi talaga mga lahati sa 70, kalahati na 80 ang buhay natin kung masama at mandaraya tayo sa ating kapwa. Handaan po natin mga kapatid, ang Biblia nagsasabi diyan. Kaya ingat tayo. Mahayaan itong salita ng Diyos na ating napakinggan ay mabaliwala lamang. Dapat gawin natin ang mga salita ng Diyos na ating napakinggan. Tandaan po natin sa bawat araw na isang Panginoon, matuto tayo at huwag tayong maparusahan dahil ang Diyos natin pinaglingkuran, mapagmahal na Diyos, mapagbiyaya na Diyos, at siya ang Diyos na puspos ng awa at banayad po siya sa pagkagalit. Kaya ang ating gagawin, mga kapatid, dapat magpatuloy tayo sa paglingkod at patuloy tayo na umasa sa Panginoon dahil ang Diyos na ating pinaglingkuran ay maasahan at hindi po siya pabaya sa atin sapagkat lahat ng panahon ang Diyos ang kagabay at ang Diyos ang ating saklolo sa lahat ng panahon. Kaya sinabi ng Diyos, inila po siya Diyos sa malapit, Diyos din siya sa malayo. Saan tayo paroroon mga batid, ang Diyos para po sa lahat. Kaya saklolo natin, saan tayo paroroon, ang Diyos po ang gabay natin sapagkat sinabi ng Biblia sa 23:23 dito po sa Jeremiah, ganito po ang sinabi ng Panginoon. Pakinggan natin, ang sinabi niya, ako ang Diyos sa lahat ng lugar. Ako ay Diyos na nasa lahat ng lugar at hindi nasa iisang lugar lamang. Yan po, kaya saklulo natin siya, saan tayo paroroon, at ang ating Diyos saklulo natin, hindi maidli po. Tanda po natin, palagi po siyang nakadilat sa atin, saan tayo paroroon, dahil hindi umiidlip ang Panginoon kailanman, kundi iniingatan po tayo. Yan po sinasabi sa 121 verse 3 up to 4 dito po sa Psalms kung mga awit, mga batid. Pakinggan natin 3 up to 4 dito po sa Psalms 121. Hindi niya papayagan na ikaw ay mabuwan. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Hindi po natutulog ang Diyos, nag-ingat po sa atin. Hindi papayagan mabuwal po tayo. Kaya muntik lang tayo mga kapatid na sabihin natin sa salimutan na ito, marami pong ginaan natin mga muntik. Muntik lang tayo masagasaan, muntik tayong mahulog, muntik tayong mamatay, muntik tayong matamaan. So ganun po ang buhay natin sapagkat ang Diyos nandyan po. Hindi po tayo mga kapatid pabayaan ng Diyos. Saklulo natin na siya ang nag-iingat sa atin, no? Sa ating pamuhay sa bawat araw. Verse 4. Pakinggan mo ito. Ang nag-iingat sa mga taga-Israel ay hindi umiidlip o natutulog. Ganyan po ang Diyos natin pinalingkuran, hindi umiidlip o natutulog dahil Diyos siya na mapagmahal, mapagbiyaya. Siya ang Diyos na sabihin natin puspos ng awa at banayad po siya, no? Sa pagkagalit, ang Diyos po na ating pinaglingkuran. Kaya ayaw ng Diyos talaga na ipahamak po tayo
mga kapatid, sapagkat ang sinabi sa 4:2 sa Hunas, ganito po ang sinabi ng Biblia, mga kapatid. Sinabi niya sa Panginoon nang siya ay manalangin, "O Panginoon, talagang hindi ako nagkamali nang sabihin ko noong naroon pa ako sa aming lugar, na kaaawaan mo ang mga taga Ninive kung magsisisi sila. Dahil alam ko na mahabagin kang Diyos at mapagmalasakit. Mapagmahal ka at hindi madaling magalit. At handa kang magbago ng isip na hindi na magpadala ng parusa. Yan ang dahilan kung bakit tumakas ako papuntang Tarshish." Si Hunas, mga kapatid, nanalangin po siya. At yun talaga na ang Diyos na tinglingkuran natin, mapagmahal, hindi madaling magalit, handang magbabago ng isip, hindi magpadala ng parusa, no? Sa mga tao po na mga marunong magsisi ng kanilang mga kasamaan. So ganyan po mga kapatid, po yung natin pinaglingkuran. Kaya wag natin hayaan na itong panahon natin ngayon, tandaan po natin na ang Diyos po na pinaglingkuran po natin, wala nakatago sa kanyang paningin. Lahat ay hayag po at hindi po tayo mga kapatid makatakas sa araw ng paghukom dahil alam niya po ang lahat ng bagay, lahat po na ating ginagawa, walang nakatago sa paningin ng Diyos. Kaya sa Kanya tayo mananagot, kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Sana po, tandaan po natin, huwag tayong pabaya sa bawat araw na ating pamumuhay. Patuloy tayo na umasa sa Panginoon at huwag natin kalimutan na talagang ang ating panahon, ang buhay natin, may limit lang po mga kapatid. Ay po sa Biblia na bago pa tayo pinanganak, sa ating key verse is Psalms 139 in verse 16. Bago pa man tayo pinanganak, ay nakita na po ng Diyos ang ating mga ugali, kung pamuhay, kung ano talaga ang ating ginagawa hanggang sa mga araw na ito. 139 in verse 16 dito sa Psalms, mga kapatid, tandaan po natin, sinabi po ng Biblia na ito po, bago pa tayo pinanganak, alam na po ng Diyos at ang mga araw na natin, mga kapatid, pamumuhay dito sa limutan. Nakita niyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat niyo bago pa man mangyari. So nakatakda po ang araw ng buhay natin, 70-80, no? 70 years, 80 years man tayo, abot pa tayo pa ng 90 years, ayon po sa ating malusog na katawan, sapagkat sabi ni Salmista David, ngunit ang mga araw na ating, sabi natin, pinakamaganda, bakit umabot na 70-80, may kasamang kahirapan at malapit na tayong papanaw. So, siyempre, nakaabot tayo ng 80, walang hanap buhay, mahirap na talaga. May digmaan, may kaguluhan, may digmaan, magtakbuan tayo, 80 ka na, takbo-takbo tayo kung may digmaan, mahirap na pong tumakbo. So, ganyan po ang sinabi ng Biblia, mga kapatid, dito sa Psalms 90 verse 10, na kahit naman na ating, sabihin natin, magandang araw na umabot pa tayo ng 80 kung 90 man, pero mahirap na po at may kaguluhan at malapit na tayong papanaw. Ayon po sa verse 10. Pakinggan na lang natin ulit mga kapatid, Psalms 90 verse 10. Ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang, o kung malakas pa ay aabot ng 80 taon. Ngunit kahit ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan. Yan po. Ang ating pinapasalamatan, Lord, salamat sa another year, no? Mabot na ako ng 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, pero mayroon kasamang kahirapan at kaguluhan at malapit na tayong papanaw. Talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. So, hindi magtatagal. O, 70-80, konti na lang talaga. Kasi ang Biblia, hindi po magsinungaling ang Diyos. Siya po nagsalita dito na ang mga araw natin, 70 taon o 80 taon. O kung malakas pa, abot pa tayo ng 90 taon, ayon po sa lakas na bigay ng Diyos sa atin, sa ating pag-iingat, na ating buhay. Kasi makarating talaga tayo sa maximum 70-80, pero may kaguluhan, may kahirapan, at malapit na tayong papanaw.
Sana mga kapatid, nakatulong ito ang mga video natin sa ating pamumuhay. Sa bawat araw, ito po ang nais ng Panginoon. Malaman po natin na bago po tayo pinanganak, nakasulat na po ang mga araw at ang ating ugali kung pamumuhay, alam na po ng Diyos mga kapatid. So alam din ng Diyos kung sino na anak, maging anak niya sa takdang panahon na ito. So ikaw yan, ako yan, sa ating pamilya, at pamilya mo, lahat po na makarating at madatnan kung maratinan ng mensahe na ito. Sana po magkaisa tayo sa pag-asa ng pagkamit ng kaligtasan. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin, listeners dito sa YouTube channel sa Facebook. Naway kapayapaan habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod ni Cristo Jesus, Pastor Tomaca, Apostolic Believers of Christ International. Magsabi sa bawat isa, grace, mercy, in peace. Be with you as, by Jesus Christ. Amen.